naman ni Eleazar si Moises na kailangan niya maging matatag dahil pamilya sagradong kanilang kakalabanin. Alam niya kung hanggang saan ang pwede nilang gawin. Nagtanong si Moises kay Eleazar kung bakit siya nito tinutulungan dahil ba kay Danica. Ang sagot ni Eleazar na marami siyang pinalampas, marami siyang pagkakamali na ginawa dahil pagsunod-sunuran sa kanyang kuya Jaime. Si Danica nagbigay sa kanya ng chance na itama lahat ng kanyang pagkakamali. Marami siyang nagawang pagkakamali lalo na sa kanyang kabataan, katulad nila Justin at Moises. Laban ng laban, arya ng arya, sugod ng sugod. Hindi niya alam kung sino ang kanyang kalaban, hindi niya alam kung kanino siya nagre-rebelde. Sa kanyang sarili ba o sa magulang niya? Nagre-rebelde ba siya sa kanyang buhay o sa mundo? Hanggang may nadamay ng isang tao, ang ina ni Danica. Kaya ngayon bumabawi si Eleazar sa kanyang anak. Ang sabi ni Moises, mabuti pa siya bumabawi kay Danica. Samantalang kanyang mga magulang, hindi na siya binalikan. Pagkatapos siyang itapon, parang wala na silang balak na bumawi sa kanya. Habang si Rafael, pinagalitan niya si Mercedes dahil sa pagiging makasarili nito. Alam naman ni Mercedes na mali siya, pero masisisi ba siya nito na muntik nang masira kanilang pamilya nang dahil sa pambabae ni Rafael? Sinabihan ni Rafael si Mercedes na mag-move on na sila nito. Malaki ang problema na hinaharap nila ngayon at ang kanilang anak. Nang dahil sa kanyang ginawa, mas lalo lamang sila nasisira. Humingi ng sorry si Mercedes at alam niya na gagawin ito ng paraan ni Jaime ang lahat. Hindi sila pababayaan at si Justin. Magtiwala lamang sila nito kay Jaime. Nagalit si Rafael dahil hindi na siya pinagkakatiwalaan ni Mercedes. Hindi na ito nagtitiwala sa kanyang mga desisyon. Kaya't umalis na siya nito sa kanilang pamamahay upang kalimutan ang kanyang problema. Dito na nga naalala ni Rafael kung paano sila nagkakilala ni Christine noon at sa una niyang pagkita sa dalaga, nabighani siya nito sa kagandahan at mas lalo pa niyang nagugustuhan si Christine sa pagiging maalaga nito sa kanya hanggang nagkaroon sila ng relasyon. Mga ilang sandali dumating si Mercedes sa kanyang kinaroonan at humingi ulit ng sorry si Mercedes kay Rafael. Dito na nga sinabi ni Mercedes kay Rafael kaya siya naging masilosang tao dahil natatakot siyang mawala si Rafael sa kanyang buhay. Siguro hindi niya nararamdaman na naging parte siya ng pamilya na ito. Ang baba pa rin ang tingin sa kanya ni Jaime. Kaya naisip niya tuloy kaya siya pinakasalan ni Rafael dahil buntis siya kay Justin at hindi talaga siya minahal ni Rafael. Sinabi naman ni Rafael na pinaglaban niya si Mercedes mula kay Jaime at pinanindigan niya ito dahil mahal talaga niya si Mercedes at hinalikan niya si Mercedes para ipadama sa kanya ang kanyang pagmamahal. Ipinaalam ni Maxine kay Moises na nakapasok na ulit ang kanyang kuya at si Kelvin sa GSX para makasagap ng impormasyon na tungkol sa kanya. Sinabihan ni Moises si Maxine na sabihin niya sa dalawa na tigilan na ang kanilang ginagawa. Masyadong delikado dahil may tumutulong na sa kanya ngayon at ayaw niyang madamay pa sila. Nagtanong si Maxine kung sino ba talaga ang tumutulong sa kanya at biglang nagpakita si Danica sa kanilang pag-video call. Sinabihan niya si Maxine na secret muna. Pero bukas, malalaman na rin ang lahat ng totoo. Napatawag na nga ng meeting ang kanyang ama. Samantala, sinabi naman ni Divine sa kaning anak ang kanilang relasyon ni Jaime bago pa niya malaman sa iba. Sobrang nagulat si Felicia na nakipagrelasyon ng kaning ina sa lolo ni Justin at nagtanong siya sa kaning ina kung bakit siya nakipagrelasyon ni Jaime. Ang sabi ni Divine na kailangan niya si Jaime. Nung sinasaktan pa siya ng kanyang asawa, nandoon si Jaime at hindi siya iniwan. Pinayuhan ni Felicia ang kanyang ina kung masaya na ba siya sa piling ni Jaime at sana pagbigyan niya ng other chance sa kanyang ama dahil nararamdaman niya na mahal pa siya nito hanggang ngayon at nagbago na ang kanyang ama. Pumunta si Jaime kay Eleazar at pinagalitan niya ito sa kanyang pagtulong kay Moises. Tinanong niya si Eleazar kung saan niya itinago si Moises, ngunit hindi naman sinabi ni Eleazar kung saan niya itinago si Moises. Kaya nagalit ng gusto si Jaime at sinabihan niya si Eleazar na ang kapal ng kanyang pagmumukha. Ganyan na ba siya kaingrato? Hindi man lang marunong tumanaw ng utang na loob. Ang sabi ni Jaime na wala siyang utang na loob sa kanya. Kung may utang na loob man siya, bayad na siya dahil naging presidente na siya ng Pilipinas. Dapat maging masaya lamang siya para sa kanya at graduate na siya nito sa pagiging sunod-sunuran.
Tinangka ni Jaime na hampasin si Lazar na kanyang baston, ngunit hindi niya na ituloy. Tinanong siya ni Lazar kung kaya ba niyang pumatay ng sarili niyang kadugo. Ang sabi ni Jaime na mahirap man tanggapin, kadugo niya si Lazar. Pero hindi lang niya kadugo si Lazar, siya ang gumawa kay Lazar kung bakit siya naging presidente ngayon at dapat una pa lang hindi niya ito pinapasok sa kanilang pamilya. Ang galit na sabi ni Lazar na hindi siya ang nagpapasok sa kanya sa pamilya na ito, kundi ang kanilang ama. Pero kahit minsan hindi siya tinanggap, lagi lamang niya ipaalala sa kanya na isa siyang bastardo. Nang dahil dyan, lalong lumakas ang kanyang determinasyon na marating ang kanyang gustong marating. Siya mismo ang gagawa kung bakit siya naging presidente ngayon. Nang dahil sa matinding galit ni Jaime kay Lazar, sinaksak niya ito sa dibdib at nasaksihan naman ni Moises ang ginawa ni Jaime para kay Lazar. Ngunit hinampas siya ni Jaime sa ulo at nahimatay siya nito. Ginawa yun ni Jaime para si Moises ang mapagbintangan na pumatay kay Lazar. Naging masaya pa siya nito sa kanyang ginawa kay Lazar. Habang si Lazar naging kritikal naman ang kanyang buhay ngayon. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.